Ang storyang ito ay pinamagatang Sing Sing by Jeff. Bago ko simulan yung kwento, gusto ko lang sabihin na credits kay Jeff sa real owner ng story na to. Re-uploaded siya kasi for some reason pinadelete ni YouTube eh. Simulan na natin ang kwento. The story is all about my journey into finding a perfect match. Sabi nga nila, you should not look for it, but instead, wait for the perfect time. Ang storyang ito ay hindi po bastos, but merely a real-life story. By the way, I am Jeff. Not my real name. Matangkad, mestizo, Phil-Am, at talagang habulin ng bading at mga babae. Lalo na yung mga bading sa parlor tuwing nagpapagupit ako ng buhok. At si Mike. Moreno, 5'6", gwapo din naman. When I first started to know the bisexual world, it took me a lot of time to look for my better half. Pero yung ending, katulad lang ng ibang bisexual. It would only last for months. And luckily, pag-years. Sa mundo kasi natin, hindi natin may iwasan na sa paghahanap mo, may mga bagay ka na magagawa na hindi mo sinasadya. Marahil, dala ng tukso. O sabihin na natin na it's part of your exploration. Meron ka mga tao na makikilala na sex lang yung gusto. Pagkatapos nun, wala na. Madami naman siguro dumating sa point na nakikipag-SEB or sex and eyeball. Marahil yung iba hindi gawain yun pero 90% nagawa na yun. At ang tanging hinihiling lang natin na pag nahanap na natin yung taong para sa atin, matatanggap ka niya ng buong buo kung ano man yung naging nakaraan mo. To make the long story short, Mike and I become lovers. Katulad ng ibang nagmamahalan, sobrang dedicated tayo sa kanya. Lalo na pag bago pa lang kayo. Madami kayong plano sa buhay. Lalo na yung pakikipag-live-in na parang talagang mag-asawa na magsasama sa iisang bahay. Ganyan ang mga naging plano namin ni Mike. Yung tipong gusto mo siya makasama araw-araw. Na siya namang ginagawa namin. Araw-araw ako nasa bahay nila. Since open naman kami sa pamilya niya. Pagaling ko sa trabaho, dediretso ako sa bahay nila para doon maghapunan at minsan mag-sleep over pa. Isang gabi, araw na mansary namin. Unang araw din ng aming pagdiniig. Mahal ko, ibibigay ko sa iyo ng buong katawan ko. Sana, alagaan mo. Yan ang naging bilin sa akin ni Mike bago kami magtalik. Nagsimula ang lahat sa matinding halikan na halos walang gustong bumitaw. Humiga siya, saka ako pumatong sa kanya para halikan siya pababa sa kanyang leeg patungo sa kanyang dibdib. Ilang beses din naulit ang lovemaking namin. Pagdating ko sa kanila, pahinga lang ng konti. Sabay kami maliligo tapos may mangyayari na sa amin. Tapos sabay kakain. Bago kumuwi sa bahay, magsisex naman ulit kami. Nung unang mansary namin ni Mike, nagulat siya kasi lagi nawawala yung mga resibo sa tuwing kakain kami o may bibili na magkasama. Hindi niya alam, lahat ng bagay na yon ay tinatago ko. At ang naging regalo ko sa kanya ay isang scrapbook. Ang title ay Our First 30 Days. Ang tanging naging tugon niya noon, Jeff, ano naman ba yung mga kabaduyan na yan? Mahilig kasi ako magbigay ng small love letters pag walang ginagawa sa trabaho. I make poems for him, then sulat sa tissue or sa RX pad.
isa-isang natupad ang mga plano namin sa buhay. Mula sa pag-out of town, panonood ng sine ng regular, inuman with friends, at paghahanap ng bahay na tutuluyan namin. Isang araw, nagpaalam si Mike sa akin na luluwas ng Manila para dalawin yung ate niya na doon naninirahan. Magtatagal daw siya doon ng 2 araw at babalik rin naman kagad. Pumayag naman ako sa sobrang laki ng tiwala ko sa kanya. Sabi nga nila, pag mahal mo, dapat mong pagkatiwalaan. After 2 days, bumalik na kagad si Mike. Na siya namang ikinagulat ko kasi pagbalik niya, may dala na siyang singsing. Sinuot niya sa kamay ko at sabay hinalikan. Ang sweet naman, halos maiyak ako sa tuwa kasi siya lang yung nagbigay sa akin ng singsing sa mga naging karelasyon ko. Ilang beses din siya nagpabalik-balik sa Manila sa iisang dahilan. Ako naman, sa sobrang laki ng tiwala ko kaya ayos lang. Halos araw-araw din naman kami magka-text nung nandun siya sa Manila. Lingid sa aming kamalayan na ito na pala yung pagsisimula ng pagkakagulo ng relasyon namin. Simpleng bagay lang na pinagtatalunan namin. Mauuwi na sa 5-day school off. O higit pa, pag nakikita ko siya na hindi suot yung singsing, pagmumulan na ng kampuhan, nagsimula ang lahat na nagkaroon kami ng singsing at ang madalas niya na pagluwas sa Manila. Yung tampuhan namin, nauwi sa away, sagutan, sumbatan, tapos iyakan. Halos dumating sa point na isang gabi, bago kami maghiwalay ng hindi sinasadya, nag-aya siya na mag-make love nang hindi ko inaasahan. Pinagbigyan ko siya at nung turn ko na pasukin na siya, ang sabi niya, "Ayoko Jeff, masakit pa." Halos buhusan ako ng malamig na tubig sa narinig ko. Dahil almost a month na nung huling may nangyari sa amin. Dahil madalas nga siya sa Manila. Lahat ng duda ko na may iba siya, lahat ng panalamig na naganap sa relasyon namin ay may dahilan pala. Hinayaan niya ako nakahubad. Nagbihis siya. Natulog nang wala man lang good night at kiss. Mukha akong tanga. Wala akong nagawa kung hindi yung lumuha at saka magbihis na lang. Sa sobrang sakit ang nararamdaman ko, umuwi ako at iniwan siya natutulog. Around 4 a.m. ng umaga, nag-text siya. "Alam mo Jeff, hindi ka lang napagbigyan. Iniwan mo na ako. Mula ngayon, wala na tayong pakialamanan sa isa't isa." Yan ang huling text na na-receive ko sa kanya. Lumipas yung araw na wala na akong balita sa kanya. Sinubukan ko ayusin yung relasyon namin, pero wala na. Nabalitaan ko na lang na meron na siyang iba at masaya na sila. Lahat ng pangarap ko biglang naglaho na para bang bula. Pati yung pagli-live-in namin, hindi na rin natuloy. Halos magunaw yung mundo ko noon dahil yung daily routine mo na nakasanayan mong gawin kasama siya. Ito, mag-isa ka na lang ngayon at pilit sinisimulan ang buhay na mag-isa. Lesson learned? Do not give your 100%. Dapat magtira ka sa sarili mo na para in the end, may fallback ka. Kaya mong bumangon ulit at mabuhay. Salamat sa lahat ng bumasa at sana naging inspirasyon po ako sa inyo na kahit medyo bado yung kwento ko at hindi nakakalibog ay ayos lang.
Gusto ko lang naman ibahagi sa inyo ang kwento ko. Alright, nice story, Jeff. Sabi nga nila, it's easy to fall in love. But it's a choice to stay in love with the same person forever. Alam niyo kung bakit? Kasi choice mo to wake up every morning na siya lang yung mahal mo. Choice mo na hindi mag-entertain ng iba kasi settled ka na. Choice mo na wag lokohin at saktan yung taong mahal mo. Lahat na nangyayari sa atin ay pinili natin. So, whatever the outcome is, remember guys, choice natin yon. At para sa mga taong in a relationship ngayon, guys, mahirap makahanap ng totoong magmamahal o yung totoong pagmamahal. Kaya naman, treasure every moment, stay faithful and loyal with each other. Huwag kayong gagawa ng kasalanan na pagsisisihan nyo habang buhay. Because at the end of the day, hindi lang yung partner mo yung niloloko mo, kundi pati yung sarili mo. Okay guys, shoutout tayo. Shoutout kay Angel Bronio. We also have Daryl Mendoza. Sabi niya dito, sana lahat happy ending, no? Pero hindi swertihan lang talaga sa love. But still, dapat hindi tayo tumigil magmahal. Shoutout din sa pinakamamahal niyang si JZ Martin ng Bayongbong Nueva Vizcaya. Nice, sana all. Guys nga pala, nag-post ako ng about how would you like to celebrate or spend your Valentine's Day if you have a partner? Or yung dream nyo kung paano nyo ba i-spend yung Valentine's Day. Tapos i-comment nyo lang doon sa post ko kahapon. Tapos basahin natin sa next upload. At kung meron kayong experience na gustong i-share, nakapupulutan ng aral ng iba nating mga listeners, please don't hesitate to send me an email sa imrensantiago@gmail.com. Yun lang at maraming salamat. Hanggang sa muli.